Pangapat, ito madali po natin matanggap. Dahil pagkatapos po ng transformation, ng unity, sabi niya, kayamanan at kasaganaan ang darating sa bayang pinili ng Diyos. Amen. Ulitin ko po, kayamanan at kasaganaan ang darating sa bayang pinili ng Diyos. Babasahin ko muli doon sa verse 5. Chapter 60, verse 5. Kung magkagayon, ikaw ay makakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Praise God. Yung kapatid na namin yata tatanggap, yung dito, wala eh. Siya na lang mamimigay sa atin. Eh kung bibigyan lang tayo ng 20,000, okay lang sa'yo? Prangkahan lang, kasi prangka naman ako. Alam niyo po, wala pong salita ang Diyos na hindi niya tutuparin sa sino mang naniniwala. Baka man ang sinasabing ito ay para sa Israel. Tama? Amen. Pero, meron pong binabanggit sa kasulatan. Ang salita niya ay hindi kumukupas. Kung sinabi niya sa Israel, sinabi niya sa iyo kung naniniwala ka. Amen. Ang kailangan mo ay pananampalataya. Katulad ng isang kapatid natin, kapag hindi ka naniniwala sa kanya, kapatid, wala ka namang sampalataya sa akin eh. Yung gusto mo, gusto mo. Yung ayaw mo talaga. Ating tignan ang pangahulugan ng Diyos sa buhay po natin sa ikawalang bagay. Pagtugon sa panawagan ng Diyos, number 1, na dapat gawin natin. Ano itong pagtugon na ito? Ang pagtugon na ito, ikaw mismo at ang iyong personal ay magkaroon ka ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Walang pakikipag-ugnay sa Diyos na hindi ka manalangin at itinuro ni Jesus ay manalangin. Pag sinabing manalangin, kasama po doon ang pagsamba, kasama po doon ang paghingi ng tawad, kung alam mong mali ang ginagawa mo. At kung mali po yan, hindi lamang humingi ka ng tawad, kundi pagkos ikaw ay tumalikod. Amen. Sa pagtugon na ito, dito mo makita kung paano ang liwanag ng Diyos ay darating sa iyo. Pangalawa, liwanag sa kaluwalhatian ng Diyos na nagbabago ng buhay natin na tumutugon sa Diyos. Kasi ang pagtugon, kapag hindi po natin ito ginawa, tayo po ang mapapahamak. Huwag po natin iasa sa magulang natin na mapanalanginin. Huwag natin iasa sa simbahan na mapanalanginin. Hello? Personal po ito, kapatid. Amen. Personalan po ito sa Panginoon. Amen. Dahil kung sasabihin ko, ang panalangin ng hindi daw, so prayer ay mabisa. Kaya, okay lang, magpatuloy ka lang sa ginagawa mo na kasalanan, kapatid. Bawat isa sa atin ay mayroon pong accountability. Amen. Kailangan natin tumugon sa liwanag dahil yan ay pinangako ng Diyos. Sabi niya, gumising ka. Sabi ng kanta, gising mo pahingan, tayo'y magkaisa. Diba? Amen. Sabi niya, gumising ka, bumangon ka. Bakit po? Kasi 10 years na akong Christian. Paulit-ulit na lang ang turo ni Pastor patungkol sa tithes. 10 years na ako sa church. Palaging turo ni Pastor, ni lingkod ng Diyos ay sa pagbabago. Ibig sabihin, hindi pa ako nagbabago. Gumising po tayo. Balikan po natin ang personal nating pakipag-ugnay sa Diyos. Dahil kapag bumalik po tayo doon at dilidiliin po natin ang buhay po natin, doon po nagsisimula ang pagbabago na gagawin ng Diyos. Sabi nga, pagbabago ay hindi ikaw, pero mayroong isang hakbang na pagtugon sa panawagan ng Diyos. At ang panawagan na yon,
doon po nagsisimula ang kanyang kaluwalhatian. Pag binalikan po natin, ang sabi po rito sa verse 2, sapagkat narito, tatakpan ang kadiliman ng lupa at ang salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Sa palagay ba natin, sisikat ng Diyos kung hindi ka magkaroon ng totoong relasyon sa iyo? Maaari ang marami rito ay may relasyon sa Diyos. Maaari ikaw ay bisita. Na nandiyan ngayon. Alam ko may ilan na in-invite dyan. Mas marami rito ang mananampalataya. At alam ko po na ang Diyos ay may gagawin sa buhay mo. Ginukwento ko nga sa isang kapatiran, noong mga panahon ako po hindi nakikisama sa kahit sino. Kasi kami po ay Iglesia ni Cristo. Pero yung aking mentor, pumupunta po, may schedule siya tuwing Huwebes sa bahay namin. At yung kanyang pagpunta ang naging dahilan. Naniniwala po ako, kung wala mang tao pumupunta, binibisita ka ng Panginoon sa panaginip, kapatid. Kung wala ang aking mentor, may panaginip na dumarating. Ginagambala. Yan ay pagpukaw ng Diyos sa mga natutulong. Hello? Mga kasalanan na paulit-ulit, mga problema paulit-ulit, ito yung panahon natin para po tayo ay mag-arise. Hello? Yan po ang topic po natin dahil gusto ng Diyos na gisingin ng Panginoon ang mga Pilipino sa mga nagaganap na gulo sa ating bansa. Hindi lamang po na manalangin po tayo. Nandiyan ang pagkakaisa po natin dahil kung tayo lang mag-isa, hindi natin kaya. Amen? Ang walis ay walang magagawa kung nag-iisang tingting lang. Kailangan sama-sama po tayo. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga downloadser. Every Saturday ng morning, sama-sama po mga ibang fellowship. Kung man kami nakasama, sila po'y tuloy-tuloy. Nananalangin. Marami pong grupo dito sa Bagong Sinang, sa Caloocan. Pero isa sa mga pinundar ng Panginoon ngayon yung manalangin sa umaga. Gumising po tayo. Bumangon po tayo. Dahil hindi matutupad ang panglima na kayamanan na kasaganan ay darating sa bansa natin, sa buhay natin, kung hindi tayo gigising. Hindi tayo babangon at magkaisa. Maging mga kapatid sa church, nalala ko noon, nang nakalipas, pagod na pagod kami magkakapatid kasi pinipira namin ng lugar na to. After ng 1 year, nagpahinga na yung mga ilang kapatid ko para tumulong dito, pero dumami ang tumulong sa kawalan. At napakalaking magpapasalamat ko ng buong body of Christ dahil binimiti ko noon na hindi lang kami magkape, hindi lang kami mag-usap at magmarites ng mga problema ng mga tao sa simbahan, kundi sama-sama kami magpipray. Mararamdaman namin ang presensya ng Diyos. Matutunan namin lumuhod, panay lang kami tayo eh. Hello. Nagpapasalamat ako sa mga pastor na ito, sa mga bishop na ito. Nagpapasalamat ako sa mga kapatiran ito na nag-response sa gawain. At ngayong araw na ito, ang pagbabago ay dumating na sa lugar na ito. Dumating na ang pagbabago, dumating na ang kapangyarihan ng Diyos sa lugar na ito. Habang nanalangin po tayo ng pagkakaisa kanina, nararamdaman natin na nandyan siya. Amen. Naniniwala ako na dala niya ang katimpala sa iyo. Dala-dala niya, hindi lang kayamanan, hindi lang kaginawahan ng buhay, kundi pagbabagong ganap sa bansa ito.
Hello? Alam niyo ba kapag may pagbabagong ganap, mayroong pagpapalang darating? Kapag nagsasalita ang Diyos na gumising ka, ibig sabihin po yan may pagpapalang darating sa buhay po natin. Hindi niya sinabi rito na pagkawasak. Hindi niya sinabi rito ng pagkatalo. Kundi sinabi niya rito, kayamanan at kasaganahan ay darating sa iyo. Sinasabi niya nga rito, bumangon ka sapagat ang tagumpay, ang kaginawahan, ang kagalingan, ang mga himala, ang probisyon, ang pagbabagong buhay, ang pagkakaisa, hello, ang proteksyon, ang kapayapaan, maging ang reconciliation. Kanina, iniisip natin paano magkaroon ng reconciliation. Dumating na ang Panginoon ngayon sa araw na to para magkaroon ng reconciliation sa family, mag-reconciliation sa body of Christ, magkaroon ng reconciliation sa opposition at maging sa position. Amen? Dahil kapag hindi po natin gagawin ito, paano darating ang kasaganaan na sinasabi niya? Amen? Ang dominion, ang unstoppable joy ay darating sa buhay po natin. At kagalakan ang darating sa buhay po natin lahat. Tumaliw po tayong lahat at sumigaw po tayo ng hallelujah! Hallelujah! Sabihin natin, salamat o Diyos! Salamat sa Diyos! Praise the Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Lahat po tayo manalangin. Ano man gusto mong mangyari right now, just declare what God wants to do for us today. Lahat po tayo manalangin. Habang po may music, tayo po ay manalangin. Sige po, tayo po ay manalangin ng hihilingin po natin. Kung mayroong kang sakit, ilagay mo yung kamay doon sa parte na doon ka may sakit. Naniniwala ko na Diyos ay magpapagaling sa iyo ngayon. May problema ka? Tas mo yung kamay. Habang dinalaman natin ang mensahe na uwitin ito, just pray. Inihiling ng lingkod ng Diyos at ng Diyos na manalangin ka right now sa iyong kinalagyan. Sige po, tayo po ay manalangin. Manalangin po kayo. Pwede na po kayo manalangin dyan sa pinanalangyan po ninyo. Just pray. Pikit po ninyo yung mga mata. Sa mga baguhan na bago lang nakarating dito, sumabay kayo sa panalangin ko. Ang mga datihana na nakatanggap sa Panginoon, may relationship sa Lord, imanalangin po kayo. Ano bang karaingan nyo sa Panginoon ay manalangin po kayo. Right now, itaas nyo yung mga boses. Sundan nyo po aking panalangin ng mga baguhan. Kung mayroong baguhan po dyan, taas mo ating mga mamaya, sabihin nyo ang panalangin ito. Sundan nyo ang aking panalangin. Sumasampalataya ako na ikaw ang Diyos na aking kasama mula noon. Sumasampalataya ako na anumang sakit, karamdaman sa oras na ito ay iyong pinagaling. Ikaw ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo at pinagaling mo ang aking mga sakit. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon, nakapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita at isinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay.
bilang Panginoon sa buhay ko. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, O Diyos, sa paulit-ulit na mga kasalanan sa buhay ko. At tinatakwil ko ang mga kasalanan ito. Tinatakwil ko ang mga sakit na ito. Tinatakwil ko ang mga sumpa na ito. Hinihiling ko sa oras na ito ang iyong pag-ibig siya magaling sa buhay mo. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Ikaw ang aking Diyos. Ngayon at magpakailan. Sige po, pray. Manalangin po tayo. Buong congregation, lahat po tayo manalangin. Thank you, Lord. Lumiwanag ang iyong liwanag sa buhay namin ng kalwalatian mo, O Diyos. Sama-sama kami nanalangin na ang bansang ito'y palayain mo sa kasalanan. Dumadalangin kami na ang bansang Pilipinas ay pangawakan mo, O Diyos. Dumadalangin kami na ang bansang ito ay sa iyo. Ang bansang ito, O Diyos, ay minahal mo, O Diyos. At pinawag mo, pinili mo. At nagkakaisa kami na nagpapakumbaba sa presensya mo, O Diyos. Kaya mong baguhin ang bawat Pilipino, O Diyos. Kaya mong baguhin bawat church. Maging ang body of Christ, Father. Alam namin malapit ka sa lugar na ito. At hindi ka papayag na walang magaganap sa bansa namin. Mahal namin ang bansa namin. Mahal namin bawat Pilipino maging sa ibang bansa. Yes, Lord. Maging ang mga kalapit lugar at bansa nito, O Diyos. Tinataas namin sa dalangin namin. Ang kapayapaan na pangako mo ay bibigay mo sa bayan ito. Aalisin mo ang droga sa bansa namin, O Diyos.
Manalangin po natin ng pagsilyo. Silyo niyo ang kagalingan ng mga may sakit, O Diyos, at Yes, hindi mababalik Lord. kayo ng sakit. Silyoan mo, O Diyos, ang kapayapaan sa puso't buhay namin. Yes. At ang kapayapaan ay patuloy na sasagana sa buhay namin. Silyoan niyo po, O Diyos, ang kasaganaan at ang kayamanan sa puso namin, sa isipan namin, sa realidad, sa lahat ng material, sa lahat ng mga lingkod mo, sa mga anak mo, Amen. sa lahat ng mga nagtiwala sa iyo, Diyos. Silyoan niyo po, Ama, ang ministeryo ito. Silyoan niyo ang bawat isang nakisa sa gawain ito. Silyoan niyo ang mga talent na ito na sa iyo lamang namin gagamitin at ang kapuyan sa iyo lamang. Ang mga salita, ang pagsamba na ito, Father God. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Tatay magsabi na. Amen. Palakpakan po natin yung pinakamalakas na palakpak. Kami kasamang sigaw. Thank you, Lord.